bawat liko ng daan, kwento ang kasama. Amahong Jazz TV, biyahe na kabukiran ng bida. Motor ang sakay, araw ang gabay. Bawat kilometro, pangarap ang kaakbay. Bundok at bukirin, dagat at bayan. Sa simpleng daan, tunay na saya ang dahilan. Hindi lang tanawin ang dala ng kamera, kundi kwento ng tao, buhay na payak pero totoo. Sa alikabok ng kalsada at hangin ng umaga, dito mo mararamdaman ang tibok ng kabukiran talaga. Sa bawat biyahe, may aral na hatid. Hindi kailangang magarbo, basta totoo at solid. Amahong Jazz TV, tara na't bumiyahe. Motovlog at travel vlog, kwento'y may kaluluwa. Lagi sa kalsada man o kabukiran ng daan. Amahong Jazz TV, tunay ang karanasan. Ito na tayo mga kabukid. Sa awa ng Diyos, salamat Panginoon. Nakita ko na ang isang Santo Tomas. Ibig sabihin yan mga kabukid, nandito na tayo sa Maharlika Highway ulit. Andito na sa Maharlika Highway na papuntang ano na to, Bicol. Salamat sa Diyos. Unang gawin natin dito, pagas muna tayo sa Petron. Pwede ko nang patayin yung ano ko, yung waste ko, kasi yun lang naman ang hindi ko kabisado mga kabukid, yun sa may Tanawan Looban. Pero dito sa ano, sa awan dito dire-diretso, awan ng Diyos, alam ko naman to. Mga kabukid, papasok na tayo ng Alaminos. Diyan yung ano, Alaminos Bypass Road, yung binlag ni Kamotivation. Pero ayaw ko dyan dumaan mga kabukid, parang tingin ko ang layo, tsaka isa pa, parang ang dami pa yata ang ginagawa. Dito na lang muna. Linggo naman ngayon, baka wala gaanong traffic. Diyan mga kabukid, yung bypass road na lalampasan mo yung bayan ng dito Alaminos, tsaka San Pablo. Ang tagos mo niyan, doon na malapit sa may arko ng Welcome to Quezon. Papunta sa malapit sa Villa Escudero. Yan. Doon ang tagos mo. Pero dito na ako dadaan. Highway na ako. Ayaw ko mag-bypass. Sabi ko nga, di naman ako nagmamadali. Yun nga, tsaka nakita ko rin yun sa vlog niya, Motivation. Parang mayroon pang rapport dyan. May mga ginagawa pa. Isa pa, parang tingin ko malayo kaysa dito. Yun lang, dire-diretso ang takbo niyan. Tulad dito na traffic, at tulad dito, babagal ka kasi maraming sakyan. Doon, pwede kang humataw. Doon sa Indirap Road. Yan, ito yung iniiwasan dito mga kabukid nung bypass road na yon. Sobrang traffic kasi ito dito. Diyan sa may ano lang naman, crossing sa intersection na yan. Traffic nga pala talaga. Kaya nanuhan ng bypass road. Kahit linggo, traffic pa rin. Sa bagay, mas traffic pa nga ata pag linggo dahil maraming namamasyal. Saka maliit talaga yung rito. Maliit yung kalsada dito. Wala pang dati parang may traffic light to eh. Ngayon wala. Nagta-traffic na lang. Ayan dito mga kabukid, dito nagka-traffic. Sa intersection na to. Bali dalawang intersection to eh. Itong isang maliit, tapos yung isa pa doon sa may Mercury. Ayan Yan dito. Tapos ang sunod naman ito, San Pablo. Yun yung traffic ka rin. Grabe tong yan yung hindi na pwedeng i-wideningan yata. Tingin ko kasi puro kabahayan na yun sa gilid eh.
establishment na mga kabukid. Kaya hanggang ganyan na lang talaga yan. Kaya ginawa na lang siguro talaga ng bypass road para merong alternate yung mga sasakyan. San Pablo na tayo mga kabukid. San Pablo, time check, alas 9:45. Tapos na rin tayo magpagas doon sa Petron. Sama ang palad, sira yung CR, kahit jingle wala. Nanteteng naman. Mainit dito mga kabukid. Pero yung hangin, ang lakas ng hangin. Tapos malamig naman yung semi ng hangin. Pero kung wala sigurong hahampas na hangin sa katawan mo, mainit. San Pablo. Lakas ng hangin mga kunililif. Kundi siguro mabigat yung dala ko. Hirap magpatakbo dahil ang lakas ng hangin. Talaga. Kailangan mamaya maayos ko talaga itong sa likod ko mga kabukid. Kasi kung hindi ko maayos to pag dating ng summer o kaya Quezon. Bagay sa Quezon pala no. Madadaanan ko pa, kailangan maayos pala to bago mag-Quezon. Sana, ang bala ko sana sa hotel ko na ayusin pag natulog ako. Wala, dadaan na pala ako ng Quezon mamaya. Grabing pagka lubak mga kabukid, pumapalo yung karga ko sa likod. Pumapalo doon sa likuran ko, yung sinasandalan ko. Mali talaga yung ano ko, dapat pala nakabalagbag yung ano, tail bag. SM San Pablo na tayo mga kabukid. Diyan sa kaliwa ko. Hindi ko maigalaw yung ano eh. Yung camera natin, nakamount. SM San Pablo. Tapos dito na tayo mag-bypass mga kabukid. Yung papuntang Chaong. May bypass dito eh. Paglampas ng ano. Pero doon pa yun. Malayo pa. Hindi pa tayo dumaan ng release ng San Pablo eh. May release pa dyan. May hospital pa nga. Yan o dito. Kanan tayo dito mga kabukid. Kasi pagpakaliwa, papuntang San Pablo proper yan. Kaya dito tayo, kanan. Ayan o, papuntang San Pablo proper yan. Ito yung papuntang Bicol. Stop, pero go na. Alalay lang naman dito mga kabukid. Paglampas nyo dun sa Paway mga kabukid, dun sa papuntang bayan ng San Pablo, mga ilang kilometro lang, mga 3, 2, mahigit. May release ng train. Ito, ingat kayo dito. Lalo na sa gabi. Hindi napapansin to eh. Dami na disgrasya do dito. Kaya ingat-ingat. Traffic. O stoplight lang. Stoplight lang mga kabukid. Ay, walang stoplight pala. Hindi, meron. Gumagana ba? Gumagana. Parang walang stoplight eh. Ayun oh. Ah, ito. Stoplight nga. Pasok na tayo ng ano. Papunta na tayo ng Arco ng Quezon. Yun, salamat mga kabukid. Paihin na rin. Water break. Hanggang ngayon, masakit yung mata ko doon sa palabas pala ng subdivision na doon sa amin na puwing na ako eh. Anak ng gamu-gamu ata yun. Hanggang ngayon, sagabal sa mata. Time check mga kabukid, alas 10, 10:12. Nandito na tayo sa Arco ng Quezon. Welcome to Quezon, Province of Quezon. Yun, paglampas mo lang dito mga kabukid, nandiyan na yung entrance ng Villa Escudero. Ayun o, kita mo yan sa kaliwa, Villa Escudero. Ang sunod naman ito mga kabukid, Chaong. Pero bypass tayo. Siyempre, hindi tayo dadaan sa bayan.
Chaong Bypass Road. Papasok. Tinutuhog-tuhog lang tayo mga kabukid ng mga ano, kasabayan natin sa daan. Okay lang. Sabi nga, importante umuusad. Kahit mabagal. Talaga, yun lang naman talaga ang ano ko mga kabukid. Lakas ng hangin. Nililipad ako mga kabukid. Hinahangin. Ano, City Mall, Save More. Grabing hangin dito. Tapos alam ko may release din ng train dito mga kabukid. Eto, meron nga. Ayan o. Pangalawang release ng train. Kaya ingat-ingat din kayo dito. Lalo na pag maulan to. Malalim pa naman oh. Madulas yan. Yan, paglampas mo dyan mga kabukid, mga ilang ano lang, Chaong Bypass Road. Dati noong unang uwi namin, nakasakyan kami, dito ako bumili ng ano, pinakaunang ano, hindi ko makalimutan talaga yun. Unang uwi namin, dito ako bumili ng lambanog. Dito sa kanto na to. Lambanog mga kabukid, lambanog. Dati walang stoplight to, dire-diretso. Ngayon, meron na. Sa bawat liko ng daan, kwento ang kasama. Amahong Jazz TV, biyahe ng kabukiran ng bida. Motor ang sakay, araw ang gabay, bawat kilometro pangarap ang kakbay. Bundok at bukirin, dagat at bayan, sa simpleng daan, tunay na saya ang dahilan. Hindi lang tanawin ang dala ng kamera, kundi kwento ng tao, buhay na payak pero totoo. Sa alikabok ng kalsada at hangin ng umaga, dito mo mararamdaman ang tibok ng kabukiran talaga. Sa bawat biyahe, may aral na hatid. Hindi kailangang maggarbo, basta totoo at solid. Amahong Jazz TV, tara na po't bumiyahe. Motovlog at travel vlog, kwento'y may kaluluwa lagi. Sa kalsada man o kabukiran ng daan, Amahong Jazz TV, tunay ang karanasan. Ngayon, ang iniisip ko mga kabukid, dito na ako dadaan sa may San Juan. Ayaw ko ayaw ko magsariaya. San Juan na ako, bahala na, babalik na ulit ito. Tapos, ayaw ko dito magsariaya, hindi ko, parang nalalayuan ako eh. Sariaya, tapos pagdating doon, mag-ano ka na naman, mag-bypass ka naman para doon sa pamuntang Lucy. Ayaw ko na, dito na. San Juan, mga boy, sa Ecotourism Road. Medyo delikado mga kabukid, dumilim yung bandang unahan. Dumilim yung kalangitan, baka mamaya nagbabadya na yung ulan nito, wag naman sana. Ito mga boy, palabas na tayo ng Bypass Road. Balik ulit tayo ng Maharlika Highway. Yan. Yung pang-ana na yan, papuntang proper ng Chaong. Yung pang-kaliwa, ito yung papuntang Bicol. Yun. Ito mga kabukid. Sunod, San Juan. Candelaria. Tapos, papuntang Tayabas. Tapos dito na tayo. Mag-bypass ulit tayo. Yun, dito mga kabukid. Pag diniretso mo to, Candelaria, itong Maharlika Highway na to. Pero ito, papuntang San Juan. Sariaya, kung gusto mo. Tsaka dito yung papuntang Ecotourism Road. Doon ako dadaan. Parang dito kasi sa highway, nalalayuan ako dyan. Bukod sa traffic, nalalayuan pa ako. Kaya, dito na tayo.
yung bypass road. Naisip ko na naman, naisip na, alala ko na naman si Bossing, si Mrs. Dito kami kumakain mga kabukid eh. Yung mga bata, kami ni Marie, ni ate. May restaurant dito na masarap kainan dito sa may bypass road na to. Ano bang pangalan ng restaurant? Kalimutan ko. Malaking restaurant. Sarap. Kahit nagutom na ako, ayaw ko kumain dyan. Maalala ko sila eh. Aww! Sinti mga kabukid, nagsisinti. Hindi, meron nga dito, may kainan dito. Kaya, saan na ba yun? Doon pa ata banda yun. Ayan mga kabukid, ay yung restaurant na yan, oh. Yung dito bandang kaliwa. Yung may kulay dilaw, hindi ko lang alam kung nakikita sa ano, hindi ko maigalaw yung mount ng ano mga kabukid, Action Camp. Dito sa kapila. Sarap ng restaurant. Ay, sarap ng pagkain nila dyan. Ang pangalan ng restaurant na yan? Hiyas? Asa? Siya? Siya ba yun? Ayan, dyan kami kumakain. Mahangin dito mga kabukid. Yun, dito tayo mga kabukid. Dapat diretso tayo dyan, pero dito ako dadaan. Parang pabalik ako mga kabukid. Di ba lang medyo malayo ata ng konti rito. O konting diferensya lang siguro. O mas malapit pa nga to siguro eh. Ayaw ko dun sa highway. Maganda dito mga kabukid. Papuntang Ecotourism Road. Kasi pag tagos mo nito sa pinakadulo, ano na eh, yung mahari ka na malapit na sa papuntang Pagbilao. Yung nagsangan daan. Papuntang Magbilao yung kaliwa, yung kanan, Palasina. Kaya dito na ako. Doon kasi sa kabila, dadaan pa ako ng bypass road. Kung hindi ka dadaan, traffic. Kung dadaan ka naman, parang nalalayuan kasi ako. Ikot masyado. Alas 10:30 na. Bala ko mag water break dyan sa may tunnel ng Lucena. Kasi bawal yung motor dyan eh. Pero yung iba, dumadaan pa rin. Bawal yung sa ilalim. Sa taas na ako. Sa taas, mayroong gasolinahan doon. Saka may 7-Eleven. Kung saan kami dati na water break ni Mrs. Doon na rin lang ako. Bili na ako ng mineral. Hindi pa naman ako nagugutom. Kaya pa naman. Kailangan lang electrolytes para hindi tayo mahilo. Kasi yun lang ang natin mga kabukid. Pagka nag-intermittent fasting ka, mahaba yung fasting mo, kailangan electrolytes. Pag hindi mo kasi ng electrolytes, maraming magiging epekto yun. Masakit ulo mo, mahihilo ka, parang kang nanghihina. Kaya yun yung nangyari sa akin eh. Meron pala akong, bago pala ako patayin mga kabukid, may kwento ako sa inyo. Di ba dati, hindi na ako nag-iinom, ang ininom ko lang tuba. Pag umuwi ako ng bubon, tuba. Kasi pag nakakilaw ako ng isda, yun ang pantunaw. Kasi hindi na ako nagsusoft drinks. Nung nakainom, na ako ng tuba, okay naman siya. Tapos, nung naubusan na ako ng tuba sa Cavite, may nag-birthday na kapitbahay namin, nahiya naman ako hindi pumunta. Sabi ko, subukan ko nga San Miglite. Di sinubukan ko ngayon San Miglite. Okay naman yung San Miglite mga kabukid, basta hanggang 3 lang. 3 lang talaga ako. Di na pwede sumobra. Hanggang 3 lang. Kasi bawal lang sa akin uminom ng alak mga kabukid dahil di na ako kumakain ng kanin. Kumbaga parang pag uminom ako ng alak, una talaga tatamaan yung sikmura ko dahil walang kain. 1 meal a day lang ako eh. Wala na akong kanin, di na ako nagkakanin. Nalasing ako mga kabukid, nakaubos ako, nakarami ako dahil bililan ako ng bililan eh, napasarap ang inom. Wala ganong pulutan yan, sisig. Pero hindi ko type yung pulutan, parang, kasi meron ding yan eh, may mga bitsin din, may magic sarap. Kaya hindi ako masyado bumanat ng pulutan. Grabe kinabukasan mga kabukid, maniwala kasi hindi, para gusto ko nang magpadala sa ospital eh. Si Mrs. nga, hindi na alam kung anong gagawin, nagsabaw ng isda, nagsabaw ng buto-buto. Kung ano na parang naiyak na si Mrs. Mabili mo na sa akin. Ako wala na ako, hindi ako makatayo. Makatayo man ako, bagsak ulit sa kama. Walang kalakas-lakas.
Sabi ko kasi misis ko, parang gusto ko na magpadala sa ospital. Pero inano ko pa rin yung mga kabukid, pinilit ko pa na humigop. Tuwing hihigop ako ng sabaw, kahit sa kutsara lang, susuka ako. Sabi ko patay, wala na ano. Tapos yung katawan ko, wala na talaga. Walang manhid na manhid. Hinang-hina. Siguro nagsabay yung mga kabukid, baka bumaba yung potassium ko, saka bumaba yung electrolytes ko. Kaya talagang wala. Kulang na lang magpabuhat ako ng mga kapitbahay ko, yung mga kainuman ko. Patawag ko na sana, sabi ko kay Hasmi, kasi nakita ko kay Hasmi sa misis ko, parang kinabahan na siya na hindi niya lang pinahalata sa akin, parang nalulungkot na hindi ko maintindihan. Ako wala talaga. Kung napag-hospital ako noon, sigurado dextrose. Kasi inang-ina ako. Alam niyo ba mga buhit, ilang araw ko iniinda yon? Hindi lang isang araw, 3 araw. Biro may epekto sa akin ng San Miguel. Nasubrahan kasi talaga eh. Sumubra yung inom ko eh. Doon ako nahirapan pag napasubra eh. Kaya isa din yan, isa pa rin yung delikado na rin yung alak na ganun talaga. Dati hindi na ako minom niyan, ayaw ko na. Kasi delikado sa atake na ngayon, mga uso ng mga atake ngayon mga kabukid, uso na. Kaya ang ano ko, kung katulad nito, pauwi ako ng Bubon, uwi ako sa amin, di may iwasan, may kinilaw, makakain ng, tsaka may mga ano ka doon. Ako, tuba na lang siguro talaga. Tuba. Konti lang. Ayaw ko na talaga yung inom na tulad ng inom dati. Isa pa, hindi na ako sanay sa inom. Tagal na hindi ako uminom mga kabukid. Ano na, 2011, hindi lang, basta mga 15 years na, almost 15 years na. Tapos kailan lang din ako nag-inom ng San Miguel. Dahil nainggit nga ako, pag nagkantahan yung mga kahit bahay ko, para bang sarap na kumanta. Parang sarap kumanta pag nakatagay ka kahit mga 2 bote lang. Sana, 3. San Miguel, kasi wala kang tuba. Sos, kaya napasobra naman yung inom. Kaya ayaw ko nang ulitin yun. Pwede na! Kaya pag nasa Bubon, nakabubon, tuba na lang. Kung gusto niyo ng tuba, sige. Magdamag. Gusto niyo uminom ng tuba. Pero ibang alak, ayaw ko na. Yun lang naman sana ang kasiyahan ko mga kabukid pag nauwi ako sa amin. Kunting inom tagay-tagay konti, tapos kanta-kanta. Yun nga. Kasi bawal naman na sa akin talaga uminom ng alak, lalo na ngayon na hindi na ako kumakain, kanin. Kaya ako, tuba-tuba na lang. Kung sinong lalapit, sinong inom ng tuba, sige, tuba. Ito na mga kabukid. Pakaliwa na tayo dito. Papunta na tayo ng Ecotourism Road. Ito yun, pag diniritso mo to, bayan ng San Juan, Padre Garcia, papuntang Lucena, Lipa. Dito tayo. Kaliwa tayo rito. Papuntang Ecotourism Road. Ito yun mga kabukid. Dire-diretso na to. Papuntang na to, dulo nito, Maharlika Highway naman. Papuntang Bicol. Kaya kung gusto niyo dumaan dito mga kabukid, maganda rito dumaan. Wala ganong sasakyan. Yun lang, napakalakas ng hangin Ewan ko kung narinig niyo dyan sa video mga kabukid, ang lakas Para akong dinadala ako dun sa gilid. Yan mga kabukid, placing natin 80 lang, 80-90 pag mga ganitong maluwag. Pero pagka highway, mga lang, 60-70. Basta hanggang 80 lang. Ito, maabot na naman ako kaya ng 100. Di ko lang nalibang na naman ako sa takbo. Pag maluwag kasi talagang kalsada. Dito yung Shell na ito mga kabukid. Yan kami laging nag-ano ni Commander nagbe-break. Umihi kami dyan. Nalala ko talaga si Bossing mga kabukid. Maganda pag may pagkasama ka si Bossing. Kasi tulad sa akin mga kabukid, pag mahaba yung biyahe, masakit ang kamay, paganda ng mga pagkain, may tagahanda. Pag ako lang, wala. Alam mo, hanggang hindi pa ako kumakain. Pero okay lang, kaya pa naman. Sige, maya ulit. Yan, dito sana mga kabukid. Diyan ako tatagos, Diyan. Pag galing ako ng
Ano, pag doon ako dumiretso ako kanina, tapos mag-bypass road ako dyan din. Malapit na tayo sa, ano, sa circle. Ito na, oh. Pag kumaliwa ka, papuntang Manila. Pag kumanan ka, Lucena proper. Diretso tayo. Papunta tayo ng Maharlika Highway. Yan, dito. Ito yun. Diretso lang ito. Grabe lakas ng hangin, mga kabukid. Hindi ako makapagpatakbo na. Nangangalay, mas lalong nangalay yung kamay ko dahil kapipigil na manubila dahil ano ng hangin eh. Tinatakay ng hangin eh. Yun, ito mga kabukid. Maharlika Highway na ulit tayo. Yan, papuntang Bicol na tayo mga kabukid. Ito yung Shell mga kabukid. Dito tayo, ay, yan, dito. Bili muna ako ng tubig. Dito kami nagpahinga ni Mrs. dati. Water break mga kabukid kay wala akong dalang mineral. Hatid, hindi kailangang magarbo, basta totoo at solid. Amahong Jazz TV, tara na't bumiyahe. Motovlog at travel vlog, kwento'y may kaluluwa. Lagi sa kalsada man o kabukiran ng daan. Amahong Jazz TV, tunay ang karanasan. Okay, let's go mga kabukid. Tapos na tayo kumain. Sumubo lang ako konti. Alas 11:50 na. Parang nagbabadya yung ano mga kabukid. Yung ulan. Sana naman wag. Wag naman sana. Para hindi tayo mahirapan. Umuulan na ata bandang unahan. Opo. Dito mga kabukid, pakaliwa na tayo papuntang Pagbilao. Yan. Yung pakanan, papuntang Lucena. Pakaliwa, Pagbilao. Ito. Ano, papasok na ng Pagbilao mga kabukid. Meron ditong bypass road, kaso lang, ayaw ko dyan. Sabi ko nga, linggo naman ngayon, siguro hindi masyadong traffic sa bayan. Ano, dyan o, Pagbilao, ano, bypass road. Bayan ng Pagbilao na tayo mga kabukid. Grabe kalsada dito nila. Diyos ko po, yan o. I love Pagbilao, tapat ng simbahan. Sus, grabe kalsada dito mga kabukid. Diyos ko po. Ano na nangyari? Ano na nino, oh? Pagbilao. Grabing kalsada dito. Papuntang ano, Bitukang Manok. Sus. Grabe. Kala ko okay na. Bakit may porosyon na ano? Okay, meron din wala. Alas 12 na. Alas 12:22. Uy, ano? Tama talaga siguro yung sinabi ni Mrs. Sa ano tayo makatulog? Sa Nabwa. Ay, sa Bilabela. Tinutulugan namin. Alam na kung ano, paano to, kung ano. Mamaya. Mahina. Bagal ang placing natin yan. Mabagal. Ang placing, mabagal. Kailang. Sabi ko nga, di bali mabagal. Basta umuusad. At daan lang. Hindi naman tayo nakipagkarira. Yan mga kabukid. Yung kanan na yan, papuntang Bundok Peninsula yan. Wala, may daan din dyan, papuntang Bicol, kaso layo, sobrang layo. Yan, hindi pa yan, baka magkamali kayo ha, sa pupunta ng Bicol. Hindi yan, pwede dyan, sabi ko nga, pero malayo. Kung Bitukang Manok ang daan nyo, dito pa. Ito. Takbo ka pa ng medyo distansya na konti. Yan, dito mga kabukid. Ayan o, natakpan eh, yan o. Region 4A, Calabarzon. Paunawa, bawal dumaan sa old chicharo ng mga sakyan. May 6 na ang gulong. Okay. Tara. Dami rin nagpahinga dito mga kabukid oh. Pero di na, kumain na tayo eh. Diretso na tayo.
Dito palang mga kabukid, grabe rin ang kalsada dito. Kanina dito umuulan, ay hindi. Para akala ko umuulan doon sa malayo, tingnan. Akala ko umuulan. Lamig na naman mga kabukid, oh. Doon kayo nasa ano, medyo mainit-init na. Pero dahil nga sa lakas ng hangin, hindi mo masyadong ramdam yung init. Tapos grabe kalsada dito. Oo. Doon. Maakyat na tayo mga kabukid ng Old Sigsag Road. Alas 12:25. So sana mag-picture dito kaso lang matigas, mabigat yung dala ko mga kabukid. Nahirapan ako mag-stand. Baka mamaya masira, mabali na naman yung stand. Dati nabali na to eh. Unang biyahe namin, ni kasama ko si Mrs. Pagdating sa Samar, laglag na to. Buti hindi na laglag yung ano, wala yung spring. Nakakabit pa, nakita ko, pinulot ko sa binalikan ko, pinulot ko. Tapos pinahinan ko dun sa amin na, St. Bernard, sa Matagon. Ang problema lang, kung doon ka na balian doon sa may, hindi ka pa nakasakay ng barko, side stand, ang hirap ng side stand nun kasi yung bigat ng dala ko. Dati, ang bigat din yun. Mahirapan side stand. Hindi ko alam kung paano kayang gawin doon. Buti na lang, lumampas ako. Nakatawid lang kami. So mga kabukid, akit na tayo. Kaya patayin ko na sana yung camera, kaso lang, umaya na lang. Ay! Grabe, lalim nun mga kabukid. Napatawa si ate. Buti naiwasan ko. Lalim. Hata mo tayo. Hop, ang lalim. Diyos ko po. Grabe to. Lalim. Kailangan, ganda sana dyan ng picture. Ang dami nag-picture. Oh. May nag-ano pa. Tawag nun. Sa bagoy kasal. Photo op. At photo op na tawag nun. Grabe mga kabukid. Oh. Kami ulit mga kabukid. Dito na tayo ulit. Maharali ka mga kabukid. Tatagos lang natin ang bitukang manok. Dito ulit tayo sa highway. Hanap ako muna ng ng mercury drug. Bili ako ng IMO. Pulang-pula na yung mata ko. Uwi nga ako kanina bago lumabas ng subdivision dito sa bahay. Gamu-gamu ata yun. Sige mga kabukid, update na lang. Kaya tinipid ko yung battery ko. Timunan proper na tayo. Timunan na tayo mga kabukid. At timunan. Muntik ako malubak kanina. Grabe na lalim. Mabuti na lang na agapan mga kabukid. Nagulat ako. Grabe. Lalim. Muntik pa ako. Grabe lakas ng hangin. Wala yata mercury rito mga kabukid. Dito mga kabukid. Yan o. Pag kaliwa, Atimunan proper. Dito kanan, Bicol, dito tayo. Maalon mga kabukid. Port ng na to. Papuntang Masbate ata to. Ano? Yan yung port nila. Alon ng dagat. Tapos ito papuntang Laridel. Gumaka.
Uy, traffic. Dyan lang. Grabing alon ng dagat. Plaridel na tayo mga kabukid, Plaridel. Grabe, napakalakas ang hangin. Hanggang dito pa naman, sinusundan ako ng hangin mga kabukid, kami lakas. Untik akong sa gilid kanina. Grabe. Bakit lalo malakas dito dahil tabing dagat eh. Bulaga ka talaga rito sa mga lubak mga kabukid. Minsan nakala mo tama yung sinabi ng isang vlogger na vlogger, sino ba yun? Si Barako ba yun? Laging umuwi ng Bicol yun, taga Bicol din yun eh. Pagka tama ka naman sinabi niya, akala mo makinis, hataw ka. Pagdating sa bandang dulo pala, meron pala napakalalim na lubak. Kaya talagang mapagmatyag ka dapat talaga dito. Eh, ang sakit pa ng mata ko. Napuhin kanina, pulang-pula hanggang ngayon. Hirap akong dumilat. Yan ang mga kabukid talaga. Hanap ako ng mercury. Wala akong makitang mercury. Siguro, mga banda ron, baka meron. Grabe mga kabukid, ang lakas ng hangin. Hanap ako ng vulcanizing. Parang malambot kunti yung gulong ko sa unahan. Grabe, lakas ng hangin mga kabukid. Nililipat ako. Dito na tayo sa Gumaka. Dito na tayo mga kabukid. Papasok na tayo Gumaka bypass road. Babypass na lang ako kasi hapon na eh. Baka traffic na dun sa Ingat-ingat na lang tayo dito. Doon na lang ako bibili ng Aymo. Kung may makitang mercury sa may Kalawag. Kaya sa Lopez. Parang kulang pa naman ang hangin yung harapan. Dati nung unang unang biyahe, parang tigas, sobrang tigas. Ngayon naman parang malambot. Grabe talagang rito mga kabukid, ang ahon. Hindi halata masyado sa video. Parang maambo na mga kabukid ah. Traffic dito mga kabukid oh. Dito yung maraming disgrasya eh. Itong paahon na to. Ayun oh. Ayun na naman oh. Isa ka na yun oh. Sa gilid. Bigay. Dito ata yung bus na nahulog din eh. Yung binlag ni Kamotivation. Diyan oh. Dito. Tapos may nadamay na dalawang naglalakad. Grabe, delikado ang daan na to. Meron na namang sasakyan na bumigay sa gilid oh. Grabe to. Kaya ingat-ingat lang dito. Nagka-traffic na rin dito. Dapat doon na pala talaga sa sentro. Ayan oh. Sad-sad na naman siya oh. So ayun, meron na naman nalaglag oh. Yun, isa, dalawa. Ito na naman oh. Ayun mga kabukid oh. Tumambling. Ayan oh. Diyos ko po. Grabing lugar. Delikado talaga itong lugar na ito mga kabukid. Mahalika highway na tayo mga kabukid. Balik ulit. Tanay ko muna. Hinto muna ako dito sa Petron. Ako. Pahangin kung may hangin sila. May hangin kayo? Ay, salamat. Yun, dito na tayo. Papasok na tayo ng Lopez Bypass Road mga kabukid. Mag-alas 3 na. Dito pa lang tayo. Samantalang nung kami ni Mrs. Mag-alas 2 nasa sa Magdali na kami. Santa Elena, Tabugon. Wala, ang tagal ng biyahe ko. Patigil-tigil ako. Papahangin ako. Tadya makahataw ng mabuti dahil yung
karga ko sa likod, wala talaga. Lakas pa ng hangin kanina, kaya hindi ako makahataw talaga. Sa rin yun. Tapos, pahinto-hinto ako, set up ng camera. Kanina, galing Gumaka, wala akong Claridel, wala timunan, wala akong video masyado. Kasi tinanggal ko yung camera dahil parang uulan eh. Mababasa yung mic, masisira. Okay sana pagka video lang, walang sounds. Kaso lang, hindi ko naman nailabas yung waterproof case nung action cam. Andun sa loob ng box, tinamad na akong kunin. Magkakalkal na naman ako. Tapos, yung charger ng battery, di ko rin nakakuha. May isang battery, last na tong battery na to. Pag nalobat, wala na. Bukas na naman ang video natin, mga kabukid. Tapos, ano pa ba? Sasabihin ko, nawala tuloy ako eh. Yung action cam naman, yung DJI, okay sana yun. Kasi waterproof yan eh. Pwede mabasa yun. Yan nga lang, wala pa nga akong mic na wireless. Pwede naman yun gamitin yung mic, internal. Kaso lang sa lakas ng hangin dito ngayon, wala, mahina yung dating ng audio. Pangit, kaya wag na lang. Kung gamitin ko man yun, walang sounds. Hindi ako sasalita, video lang talaga. Na kasi ako pagka mag-video na yung audio mo ang pangit. Apo na mga kabukid, bala ko nito kung abutin sa Villa Linil, sa Gumaka, yung tulugan, o kaya doon palampas pa sa hanggang Sipukot man lang sana, o kaya Ragay. Kasi kung dito pa, Gumaka pa, wala pa, layo ko pa sa Bicol. Palabas na tayo ng bypass. Maharlika Highway ulit. Pagpakaliwa dyan, papunta ka ng Lopez proper. Tagal na nitong viaduct na to hanggang ngayon. Hindi pa rin natapos-tapos. Sus, ginoo ko. Kala ko dati, MRT to, mga kabukid. Ano pala to, viaduct? Kasi pag tag-ulan dito, ang baha rito, napakalalim, lampas tao. Wala makakadaan. Kung naalala nyo dati yung umulan ng malakas, may bagyo ba yun? Na ang baha rito, lampas tao. Halos isang linggo ata stranded yung mga sakyan eh. Kaya nasira na yung mga mga deliveries na mga pagkain. Yung mga saging lalong nangahinog na, nalata. Kaya ginawa na ng viaduct to. Pero ang tagal naman. Grabe. Tapos yung kalsada sa baba, grabe na pa ko. So, lalalim ng parang akala mo balon. Akala mo yung kuhanan ng tawag sa amin sa Bisaya, atabay. Wala, grabe kalsada dito mga kabukid. Diyos ko po. Ang nga ka rito. Sabi nga nila, kung may paraan, ay kung gusto may paraan. Ayaw may dahilan. Kaya talagang tagal na nito. Kung gusto to lang tapusin to, dapat naman tapos na to. Liban na lang, o kinatkong na naman yung nito. Budget. Kaya yung mga taong gobyerno ngayon, yung nasa gobyerno, na dupang sa kwarta, yan, tuwan-tuwa. Kasi walang hindi nakakatakot magnakaw. Walang huli. Sabi nga nila, birds the same feathers are flocked together. Di tulad nung nakaraang administrasyon, aminin natin sa hindi, mayroon din nanakaw. Di naman 100% yan eh. Bawat administrasyon, di naman 100% wala. Meron pa rin, pero hindi tulad ngayon. Takot ng dati. Ngayon talaga wala, garapalan. Lahat ng illegal ngayon, garapalan. Para bang, sige, bahala na kayo dyan. Nakaw kayo ng magnakaw dyan. Huwag nyo lang pakialaman yung diskarte ko rin. Parang ganun ba? Kailan pa kaya magtitiis ang bansang Pilipinas? Hanggang kailan lupaypay na ang bayan? Sige mga kabukid, mamaya ulit. Baka kung ano pang masabi ko. Camera on, helmet on.